Panukala ng isang legal expert, baka dapat nang silipin ang mga anyay kahinaan sa saligang batas na posibleng nagbigay daan sa katiwalian sa mga proyekto ng gobyerno. Isa riyan ang paghihigpit sa mga dayuhang investor. May unang balita si Tina Panganiban Perez. Sa gitna ng galit ng taong bayan sa anomalya sa flood control projects, sabi ng isang legal expert sa House Committee on Constitutional Amendments, baka panahon ng silipin ang mga kahinaan ng konstitusyon na maaaring nag-ambag sa katiwalian sa mga proyekto. The people, because of the flood control issue, have come to the realization that if the failure is systemic, then maybe the system needs changing. So the House may wish to take advantage of that earnest desire of the people to seriously talk about their constitution. Ngayong nakita na ang anomalya sa mga flood control project na nako-corner ng iilang kontraktor, bakit daw hindi buksan ang mga kontrata sa mga dayuhan? Sa ngayon kasi, nililimitahan ng saligang batas ang pamumuhunan ng mga dayuhan. Hanggang 40% lang ang pwedeng share ng mga dayuhan sa mga negosyo sa bansa at ang 60% ay dapat nasa kamay ng mga Pilipino. Bawal din ang partisipasyon ng mga dayuhan sa ilang industriya. Ang pagluluwag ng mga industriya sa mga dayuhan, suportado ng business community. The PSE fully supports the amendment of certain economic provisions of the 1987 Philippine Constitution, specifically the easing of restrictions on foreign participation. The restrictive provisions reflect a nationalistic and protectionist spirit from the 1935 and 1973 constitutions, an approach that no longer aligns with today's globalized economic environment. Filipino first and Filipino only provisions in the Constitution have only resulted in the development of monopolies and oligopolies in the country. Gayunman, may mga paalala pa rin ang ilan kahit bukas din sa mga pagbabago. We still stand that we have to protect our sovereign rights as far as exploitation of natural resources and land ownership. Napag-usapan din ang kasalukuyang presidential system sa bansa kung saan kailangan ng mga politikong manligaw sa mga botante. I am for a shift to a parliamentary system because the present presidential system is just too impractical already. To run for president, you need at least 5 billion pesos. And to generate this amount of campaign funds, you will have to promise everything to your supporters. Pero ang mismong pagbabago ng konstitusyon, pinahihirapan ng malabong probisyon mismo sa saligang batas. Maaari kasing ang Kongreso ang mag-amyenda sa konstitusyon sa pamamagitan ng isang Constituent Assembly. Pero hanggang ngayon, tanong pa rin, paano bibilangin ang boto ng Senado at Kamara? Magkasama o magkahiwalay? Kaya sabi ni ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino na tutol sa constitutional amendments, baka sayang lang ang oras sa pag-uusap ng tsa-tsa. Baka dapat tanggapin ng komite na dead in the water na itong CONAS. Palagay ko hindi papasayan. Given, alam naman natin no, na dahil sa flood control issue ay napakababa ng credibility ng House at saka ng Senate. Ito ang unang balita. Tina Panganiban Perez para sa GMA Integrated News.